Hello! Kumusta po kayo? Ito nga pala ang bagong revelasyon. Ang tagapagbigay ng impormasyon, patungkol sa lahat ng mga hiwaga ng karunungan, na bumabhalot sa buong mundo. Ayon sa pagtuturo ni Propeta Moises, at ito ay ating mababasa sa Biblia, Genesis Kapitulo 1, versikulo 3 hanggang 5, na nagsabing, ang salita ng Diyos ay magawa itong liwanag, at diyan naman itong liwanag. At nakita ng Diyos ang liwanag na ito ay mabuti, kaya ihiniwalay ng Diyos ang kinalalagyan nitong liwanag mula sa kadiliman. At ang sabi ng Diyos, ay ito ang liwanag ng araw, at ang kadiliman ay ito ang gabi. At meron itong hapon, at mayroon pa rin itong madaling araw, at ito ang isang araw. Ito ang pagtuturo ni Propeta Moises, kaya ngayon ay ating napag-alaman, na itong tunay na Diyos, ay siya ang gumagawa nitong liwanag ng araw, para magkakaroon ng buhay itong mga planeta, at sa lahat ng ibang bagay na lumulutang sa buong himpapawid, ginawa ng Diyos itong liwanag ng araw, para mayroong buhay itong lahat na nilalang sa buong mundo. Kaya ngayon ay napag-alaman natin, na itong liwanag ng araw ay ginagawa ito sa tunay na Diyos, para mayroong buhay, naging espiritu na magpapakilos sa pag-ikot nitong lahat ng planeta sa buong himpapawid ng mundo. Ang liwanag ng araw, ay ito ang ginagawa ng Diyos, para mayroong buhay, naging espiritu na nagdidikta sa isipan ng bawat tao, para kumikilos sa paghahanap buhay, itong katawan ng bawat tao, dito sa lahat ng lupain sa mga bansa sa buong mundo. Kaya ngayon ay napag-alaman natin, na itong liwanag ng araw, ay ito siya ang totoong espiritu, na nakatago dito sa loob ng buong mundo. Ang liwanag ng araw, ay ito siya ang naging espiritu, na nakatago pa rin sa loob ng katawan sa bawat tao. Ang liwanag ng araw, ay ito siya ang nagkaroon ng makapangyarihan na pangalan, na itong RA. Republic Act. Maraming mga tao, na hindi maniniwala, na itong liwanag ng araw, ay ito siya ang naging espiritu, na nakatago, sa loob ng katawan sa bawat taong may buhay, dito sa buong mundo. Ngunit sila ay maniwala naman, na walang tao na mabubuhay, kung walang liwanag ng araw. Kaya mga kaibigan ko, alamin natin kung sino talaga itong liwanag ng araw. Dahil ito siya ang totoong nag-iisang buhay, na nakatago sa loob ng katawan, sa bawat tao dito sa buong mundo. Matagal ng mga panahon, na itong liwanag ng araw, ay hindi ito napag-aralan sa karamihan, ng mga tao dito sa buong bansa. Kaya natutupad itong mga pagtuturo ni Apostol Juan, Juan Kapitulo 1, versikulo 9, hanggang 10, at nagsasabi, ang totoong liwanag na makapagbibigay liwanag sa bawat isang tao at ito'y paparating na dito sa mundo, at siya'y nandito na sa mundo, at itong mundo, ay nagawa sa pamamagitan sa kanya, ngunit ay itong mundo, ay hindi nakakakilala sa kanya. Mga kaibigan ko, kailangan ninyong mapag-aralan, itong liwanag ng araw, para inyong mapag-alaman, na ito ang nag-iisang buhay, at ito ang naging espiritu na nakatago sa loob ng katawan ng bawat tao, dito sa sanlibutan ng buong mundo. Ayon sa pagtuturo ni Apostol Juan, Juan Kapitulo 8, versikulo 12, ito ay nagsasabi, sa kanila si Jesus ay nagsasabi muli at nagsasalita, ako ang tunay na liwanag para sa buong sanlibutan. Siya na sumusunod sa akin, ay hindi na maglalakad sa kadiliman, at magkakaroon siya ng liwanag na makapagbibigay ng buhay. Kaya ngayon ay napag-alaman natin itong katotohanan na itong liwanag ng araw, ay ito ang simbolo sa ating Panginoon Diyos Hesukristo. Ayon naman sa mga pagtuturo ni Propeta Isaias, Isaias Kapitulo 43, versikulo 13, at ito'y nagsasabing, oo,
Magmula ng pagkagawa ng araw, ako parent siya, at walang kahit sino na makakaligtas mula sa aking kamay. Ako ang gumagawa, at sino ba ang makakapigil nito? Mga kaibigan ko, napag-alaman natin ngayon, na itong liwanag ng araw, ay ito pa rin siya ang ating Panginoon Diyos Hesukristo. Kaya ngayon ay ating napag-alaman, ang tunay na katotohanan, na itong nag-iisang buhay ng mundo, ay ito pa rin siya ang ating Panginoon Diyos Hesukristo. Ayon naman sa mga pagtuturo ni Apostol Pablo, na nakasulat ito sa Kolosas Kapitulo 3, versikulo 4, at ito'y nagsasabi, sa pagpapakita muli ni Kristo, at ito siya ang ating buhay, at kayo ay makikita rin na kasama sa kanyang pagpupuri, kaya ngayon, ay ating napag-alaman itong mga katotohanan, na itong nag-iisang buhay naging espiritu, na nakatago sa loob ng katawan, ng bawat tao dito sa buong sanlibutan ng mundo, ay ito siya ang ating Panginoon Diyos Hesus Kristo. Mga kaibigan ko, ito ang tunay na katotohanan na ating napag-alaman, na itong nag-iisang buhay naging espiritu, na nakatago, sa loob ng katawan sa bawat taong nabubuhay dito sa buong mundo, ay ito pa rin siya ang ating Panginoon Diyos Hesukristo. At ito siya ang tunay na liwanag ng araw, at lulubog sa bandang hapon ng gabi. Ngayon ay ating naintindihan, itong tunay na katotohanan, na itong buong mundo, ay ito ang buong bahay sa ating Panginoong Diyos Hesus Kristo, ay ginagawa ito ng laman ng katawan sa isang tao. Kaya babasahin natin ang mga pagtuturo ni Propeta Moises, sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 7, ay ito ang sinasabi, ginawa ng Diyos itong tao mula sa alikabok ng lupa, at hinihipan ng Diyos itong mga butas ng ilong sa hininga ng buhay. At ang tao ay nagawang kaluluwa na mayroong buhay. Kaya ngayon, ay ating napag-alaman itong tunay na katotohanan, na itong buong mundo, ay ito ang simbolo sa buong katawan ng tao. Sapagkat itong alikabok ng lupa, ay ito ang nagawang kinatawan ng tao. Kaya itong malaking lupain dito sa buong mundo, ay ito ang simbolo ng buong katawan ng tao, ay ito ang sumisimbolo sa malaking lupain dito sa buong mundo ay nag-iisa lang. Ngunit ay meron itong tinatawag na 4 na division, at itong 4 na division ay ito ang lupa, at langit, tubig at liwanag ng araw, at ito naman ang isang katawan ng tao, ay meron din itong 4 na division, at ito ang katawan, kaluluwa, at espiritu, at liwanag ng isipan. Maraming salamat po sa inyong panonood, at sana ay mayroon kayong natutunan sa bidyong ito, at kung nagustuhan mo ang ating video, ay huwag kalimutan mag-like at share sa ating video, at pati na rin sa ating Facebook page, ang Bagong Revelasyon, para laging updated sa ating mga susunod pa na mga video. Maraming salamat po, naway pagpalain tayo ng Diyos, at makasama sa kanyang kaluwalhatian.